Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Photolab na application. So, alam naman natin 'di ba na isa sa mga pinakamagandang application itong Photolab kasi nga marami tayo ditong pagpipilian na mga templates, categories, genres, styles at marami pang iba. Kaya naman maraming nahuhumaling dito kasi nga yung nag-trending ngayon ng mga AI yearbook 90s at yung iba pa yung magagandang templates, mga nagagwapuhang templates nandito na din sa Photolab na application. So naisipan ko tong gawan ng tutorial guys para sa mga first time pa lang nagagamit nito or nakagamit na pero hindi pa nila alam all about sa Photolab na application. Madali lang guys gamitin itong Photolab na application kaya mahalaga na tapusin nyo itong video na ito nang sa ganon after nyo ito mapanood ay magkaroon kayo ng idea dito at alam nyo na rin lahat na kung paano gamitin kung anong meron dito sa Photolab na application. So ito, papakita ko muna sa inyo yung mga nagawa ko kagabi. Yan. So itong mga templates na ito ay nasa categories na beautiful. So dito sa beautiful, dito nyo makikita yung magagandang mga templates. Yan. Magagandang mga pictures. Tapos, ito naman na mga ganito is nabibilong sa category na Insta look, o kaya look lab dyan. So, ito meron ding pang babae, merong pang lalaki, meron ding pang bata guys. So, kids and adults, merong templates ang Photolab. Meron din silang Hawaiian na categories, ayan. Meron din silang simple lang, mga ganito. Yan, meron din sila yung rich woman. Yan. So, maraming categories guys. Meron din silang Koreana version. Yan. So, kung gusto nyong mapanood guys kung paano gawin itong mga trending na ito sa Photolab application, meron akong nakahiwalay na video tutorial dito. Kaka-upload ko lang din nung guys, panoorin nyo. Kasi doon sa tutorial na yon itinuro ko lahat kung paano gawin ito, kung paano mag-change ng gender at ng tawag nito, change ng gender at saka yung hairstyle at kung ano-ano pa man. So, andun sa tutorial na ito. Kasi yung tutorial ko ngayon is all about yung mga functions sa Photolab application. Hindi ko na mas highlight kung paano gawin yung mga ito. Ayan, kasi may nagawa na akong separate video para dito. Okay? So, una, kung wala pa kayong Photolab application, pumunta muna kayo sa Play Store. So, ito yung logo ng Play Store. I-click nyo yan, and then, dyan sa taas, sa may search tab, i-type nyo dyan, Photolab. Yan. So, sensya na ako guys sa aso, sa kapitbahay namin. Then, itong pangalawa, yung Photolab, ito yung kanyang logo. Then, click nyo yung install. So, since ako na-install ko na to, kaya open na yung uma-appear sa akin dito. So, kayo, excuse, so kayo na mga hindi pa nakapag-install, install yung a-appear sa inyo dyan. Then, kung na-install nyo na, open na natin yung ating Photolab application. Ayan. So, ito yung logo niya kapag na-download na. Then, pag-open nyo guys ng Photolab app, una nyong gagawin is i-click tong X sa taas. Yan, click nyo yan. Then, andito na. Pupunta na kayo dito sa loob ng Photolab application. So, dito, may mga categories yan guys sa taas. So, meron ditong top, may trending, may recent. So, from the word pa lang itself, alam na natin kung ano yung mga ibig sabihin nito. So, pag sinabing top, ito yung mga nangunguna na template. Tapos, trending naman, ito yung mga templates na
nagtitrending, maraming gumagamit. Ito namang recent, ito yung mga bago lang na templates na nilagay dito. Tapos, meron ding dito yung mga categories na pagpipilian nyo. Marami pa yan dun guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Then, yan dito sa top. So, click natin yung top. Ayan. Marami dyan. Nakikita nyo guys, meron diyang mga category na Instalook, Look Lab, meron ding Look Lab pa din. Halimbawa guys, pag may nakalagay na Pro, tulad niyan, may nakalagay na Pro, so hindi natin yan magagamit kasi free users lang tayo. Pero kung Pro users tayo, pwede nating magamit yung mga templates na may nakalagay na Pro. So, para maging Pro users kayo, kailangan yung magbayad. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung magkano yung pwedeng bayaran kung gusto nating mag-avail as Pro users. So, sobrang marami yan guys. Meron din namang mga templates na walang nakalagay. Ayan, kung nakikita nyo, walang nakalagay, wala. So, ganoon talaga. So, ito naman pambata. May Look Lab, may Instalook, ayan. Sobrang dami yan guys. Kailangan nyo lang magtiyagang mag-scroll sa baba kung gusto nyong makahanap ng mas maganda pa. So, ito naman, nabibilong sa trending na category. So, kung ano yung nag-color blue, ano yung clinic nyo, yan yung mga nabibilong sa categories na yan. So, pili lang kayo kung ano yung gusto nyong templates. Ito naman yung sa recent. Yung mga bago lang to. Then, ayan. Then, dito naman sa yan. So, meron tayong handsome, beautiful, selfie, Korean, photography. Continue natin. Wait lang, sana yon. Yan. Handsome, beautiful, selfie, Korean, photography. Korean, photography. Wait lang, gusto ko pang maano nyo yon. So, ayan na, yung mga category, yung handsome, ayan, may photography, selfie. So, halimbawa, yung gusto nyong template ay selfie. So, dito kayo sa category na selfie, pupunta para hindi na kayo matagalan. Mas madali nyong mahanap yung gusto nyo. Kung gusto nyo naman na magagandang templates, tulad nung pinakita ko kanina, dito kayo pupunta sa beautiful. Kung gusto niyo naman mga gwapong templates, mga gandang templates pang lalaki, dito kayo pupunta guys sa handsome. Then, for example, ayan, napili nyo yung category na handsome. So, bawat category, merong dalawang pagpipilian. So, merong top at meron ding recent. So, ganun nga, yung top yung mga nangungunang templates, yung recent naman ay yung mga bago lang na templates dito, na nilagay dito sa Photolab application. So, dito, mamili kayo ng mga gusto nyong templates. Dito rin sa Beautiful, so ito yung nasa top, yan. So, marami yan dyan guys. Pili lang kayo. May yearbook, photography, may girl, may love, cute, background. So, marami kayong pagpipilian na. Dun sa tatlong tuldok, ayan. Doon sa last part, sa may tatlong tuldok, doon, pwede kayong mag-search. Halimbawa, dun sa categories, wala yung hinahanap nyo. So, i-search na lang dito. Halimbawa, yung hinahanap nyo is charcoal effect or cartoonized effect. So, i-search nyo yan dito. Kahit wala ng hashtag, diretso na yung word. Halimbawa, sinearch ko yung charcoal. So, ayan. Pag-click natin ng charcoal, of course, yung lalabas na mga templates ay all about charcoal. Ganun din, may top at recent din. So, dito, kung makikita nyo, pag click nyo yung charcoal, maraming mga word na appear from the word. So, merong, char lang kasi yung na-search ko, kaya ang daming lumabas. Charming, character, charcoal, marami. So, dapat talaga din, kompleto yung pag-search nyo.
Yan. Tapos, yung tatlong underline sa gilid, ito yon. So, ito yung pinaka-settings ng Photolab application. So, kung gusto nyo kalikutin nyo na lang. Yan. So, kung gusto nyo mag-login, click nyo lang yung login sa taas. Then, yung search tab naman doon, ganun din. Parang same lang din yan kanina dun sa may tatlong tuldok. Mag-search kayo dyan ng gusto nyo na hindi nyo nakikita doon sa categories. So, ayan, marami yan dyan. Mamimili lang kayo. So, ito yung sinasabi ko yun guys, yung search kanina, ito yun. So, ito yung next natin, yung Pro naman. So, kapag clinic natin yung Pro, so ito yung pwede nating bayaran kung gusto nating maging Pro users. So, every week, ang babayaran natin is $7.99 per week yan. Tapos, meron naman tayong 3 days free trial dito. Pero dito sa Photolab guys, ilang beses na akong gumamit dito, hindi lang 3 days, hindi lang. So, unlimited, pwede nating magamit itong Photolab application ng free, only. Yung mga nakalagay lang na Pro, yun lang talaga yung hindi natin pwedeng magamit. Tapos, $29.99 per year naman yung babayaran natin dito as Pro or VIP users. So, kung kukuntahin natin itong per week, wait lang, gamit tayo ng Calcio. So, let's say 56 pesos yung palitan ngayon. 56 times, saan na yung times ko? Times 7.99 is equivalent to 447 or 448 nandyan. Yung babayaran natin per week. So, kung yung business nyo is all about editing, sulit din naman siya kasi maraming mga pro na templates na talagang magaganda at magagamit nyo sa inyong pag-i-edit. So, kapag okay na, click nyo lang tong X. Yan. Click natin yung X and then dito na tayo sa may dito tayo. So, yung next na i-discuss ko sa inyo, itong categories, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan na i-discuss ko sa inyo. So, sa categories muna tayo. So, dito guys, sa categories, pwede kayong pumunta rin dito, bukod doon sa nakita nyo sa harapan. Dito, meron ditong mga categories na all about smart filters, all cartoon portraits, all looks, customizable effects, ayan. Merong art backgrounds, cheer ups, and greetings. So, for example, meron kayong napiling templates. So, ganun din, i-click nyo lang siya. I-click nyo lang yung template na yon. Kung ano yung napili nyo, i-click nyo lang yon. For example, ito. Yan. Then, dito, pipili tayo ng mukha natin na ilalagay dito or ipapalit dito. So, yung mga pictures guys na nandito, ito yung mga pictures na nagamit na natin dito sa Photolab. So, itong dalawa, umapir na dyan sa taas kasi nga, nag-try na ako nito, yung mga ilang beses na din, kaya naka-appear na itong dalawang to. So, i-click nyo yung picture na gusto nyong gamitin. For example, ito, gusto kong gamitin. So, minsan, nagiging ganito siya. Black lang. So, let's just wait. Ayun nga. So, pag-click natin ng picture, wait lang. Baka hindi nyo ba nakita, guys? So, pag-click ko ng picture, then, click ko na itong arrow. Wait lang, ha? Pagpili ko ng aking picture, then, bilis naman. Sorry guys. Wait lang. So, pagpili ko ng picture, ayan.
Then, i-click na natin to. To. Click natin yung arrow and then, hintayin lang natin. So, ito, naging black siya. Pero usual, yung nakalagay dito is processing. Then, kapag patapos na, yung nakalagay is almost done. Then, kapag done na, yan na. A-appear na yan, ganyan. So, bali, naging ganito yung sa akin. Then, i-click muna ninyo itong X sa taas. Then, may X pa ulit ito. Yan. Wait lang. Gusto kong makita nyo. Then, click nyo yung X sa taas. Then, ito naman, may X pa to. May X pa to guys na lalabas dito banda. Yan, may X dyan. Kiklik nyo yan. Tulad nito. Yan. Click nyo yung X. Then, na tayo. Na-cut siya, kaya kinontinue ko na lang. So, after natin i-click yung X, ready to save na yan. So, click natin itong tatlong tuldok. Merong 2 ways para i-save yung mga ginawa natin dito sa Photolab. Ito yung unang way. Click natin itong tatlong dot sa gilid, then click Save to Device. Ito naman yung second way. Click natin yung download, then masasave na yan automatic sa ating album. So, let's continue. Then, X lang natin yan sa gilid. Yun, may nakalagay na image. Save. Then, back lang ulit tayo kung gusto pa nating gumawa pa or maghanap pa. So, ito, click lang natin yung Not Now. Back lang natin. So, yun, tinry ko lang yung yung dun sa taas, kung ano yung mga, yun pala yung i-edit mo yung picture mo. Gusto mong i-cut, i-crop, or, so dito sa baba, yung ini-scroll ko, so itong effect na ito, kung gusto nyong i-share sa inyong social media accounts, tulad ng mga nandito sa baba na pagpipilian, pwede rin sa application, so pwede. Then, kung gagawa kayo ulit, back nyo lang para makapamili kayo ng panibago na namang template. So, ito, kung gusto nyo ibang picture naman yung gamitin, hanap ulit kayo ng ibang picture. So, ito, maraming mga kategory dyan. So, yung pangalawa, it's all about Halloween. Ito yung mga Halloween na mga templates. Kasi nga, malapit na yung Halloween, kaya meron na din sila ditong nilagay na templates all about Halloween. Then ito sa feed, ito yung makikita natin, di ba? Pagka-open pa lang natin itong application na ito. Then dito sa new, yung Looklab, ito yung mga mga bagong templates na nilagay dito, or yung mga trending ngayon. So ayan, maraming mga team or categories na pagpipilian. Merong yearbook, sport, career, 70s yearbook, red carpet, brands addict, 60s yearbook, sobrang dami. So, kung ano dyan yung gusto nyo, click nyo lang. Then, dito sa gilid, sa my profile, itong recently used, ito yung mga bago lang na nagamit ko, or yung mga templates na nagamit na natin. Dito yan na-appear sa my profile sa recent used. Yan. Then, ayun guys, ganun lang naman, paulit-ulit lang yung proseso. Ano man yung categories na gamitin nyo, still yung proseso, ganun pa din, paulit-ulit lang. Hindi naman ganun karami, or hindi naman ganun ka nakakalito gamitin itong Photolab application, kasi konti lang naman yung categories, at saka simple lang siya, hindi sobrang dami yung pagpipilian. So, hindi kayo mahihirapan. Ayan, so, sa mga gustong matuto kung paano gawin yung mga trending ngayon, may tutorial ako dyan guys, kaka-upload ko lang. Panoorin nyo yon para
alam nyo at makasabay din kayo sa mga trending na ito. So ito guys, yung dito sa baba, yung mga gamit nito, itong nandito ng mga square, yan. Ano yan, para makrop. Bawa ito, konti lang siya. So kung ano yung size nito, ganun din yung size dito, hanggang dito lang siya. Basta make sure na yung mukha nyo ay hindi malagpas sa, ano na yan, sa shape na yan. Then, kapag okay na, click natin itong arrow. So, dito sa gilid naman, itong sa gilid ng tatlo, ito yung mga rotate, mga ganyan, mga rotation yan. Yan yung function nila. Then, click natin yung arrow, and then, processing na yan. Then, pag patapos na, may nakalagay na, almost done. So, wait lang natin. So, ayun na, hindi na nakita yung ano. So, sinave na natin siya. Then, click pa natin itong download. Then, click X sa taas. Then, may nakalagay na image save. Doon sa taas, so, ibig sabihin na save na yan. At ito andun na sa ating album. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nasa-save yung mga ginagawa natin dito sa Photolab application. Yan, sobrang daming templates guys. Nakakaaliw lang siya. Basta make sure guys, yung gagamitin yung picture, ay yung picture nyo na nakaharap at malinaw. Para kahit pa paano, kahit edited yung template na ito, at least yung mukha sa atin. So, tingnan natin sa ating photos kung na-save na ba yung ginawa natin kanina. Andito yan. So, yung mga inedit natin guys sa Photolab application ay dito mapupunta sa Photolab na album. Dito yan mapupunta. Yan, Photolab. So, yung dalawa yung nagawa natin kanina. Click natin. So, meron siyang watermark guys kasi nga free users lang tayo. Pero okay lang naman kasi yung ibang picture nasa baba lang naman. So, pwede natin siyang i-crop or tapalan or gawan ng paraan para hindi siya makita kung ayaw nyo may nakikitang Photolab watermark. So, ganun lang guys, kadali gamitin itong Photolab na application. I hope na after nyo ito mapanood ay nagkaroon talaga kayo ng idea sa paggamit ng Photolab application at kung meron kayong katanungan guys ay i-comment nyo na lang sa baba. So, especially kung mahilig kayong mag-edit guys or mag-face swap, maganda talaga na matuto kayong gumamit ng Photolab kasi madalas andito lahat ng mga face swap nilalagay nila, updated itong application na ito sa mga trending ngayon. For example, yung yearbook, kung ano-ano pa, so meron sila dito. So, oo nga sobrang dami nang nagawa ko. Yan. So, ayun lamang po yung aking video sa ngayon. At meron akong babasahin sa inyo guys. At ang sabi dito, never stop being a good person, no matter how bad someone else treats you. Their words and their actions reflect who they are, not who you are. You can sleep with peace of mind knowing that you never hurt anyone. So, stay kind. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!